Simple pero elegante ang maluwang na private office ng manager ng Assurance Financing, si Albert Malbar Asensio. Sa gulang na 24, ay nasa mataas na posisyon na ang gwapong si Albert. Hindi lamang dahil sa kanyang napakalakas na personalidad, kaya nakaakyat kaagad siya sa itaas ang binata. Ang success niya ay suportado ng good scholastic background, elementary, high school, pati sa college. Top honor ang uwi niya sa inang si Lolita Malbar Asensio. Hindi lamang puro academics ang maipagmamalaki ni Albert. Nahasa na rin siya sa mga tinatawag na aktual na street operations ng kanilang negosyo. Nasa third year pa lamang kasi siya ng commerce major in accounting at nag-working student na sa assurance financing. Humahawak na siya ng libro ng mga establishado nilang kliyente. Ang sekretary ni Albert na si Nelia Cacho, nahalatang malaki ang crush sa kanyang boss. Pero pino ang kilos ni Nelia sa kanyang boss dahil si Albert ang tipo ng lalaki na laging seryoso. Hindi ito lumalandi sa mga babae, lalo na sa mga empleyada ng assurance financing. Ang trabaho ni Albert ay trabaho. Ayawan kong matatawag na masungit, pero kahit hindi manigaw ay tiklop kay Albert, kahit ang mga lokong empleyado ng assurance financing. At lahat ay napipilitang magbigay ng serbisyong may kalidad para sa kanilang kumpanya, dahil kapag hindi, tiyak na ipatatawag sila ni Albert at mabibigyan ng mabigat na pagpuna. Sir, a phone call from Miss Bea Asensio. She's online too. Isinabay ni Miss Cacho ang pagbibigay ng black coffee ni Albert ang pagsasabi ng tawag sa telepono ng boss. Hindi nakita ng pagkagulat si Albert. Naisip naman ni Nelia Cacho na kamag-anak siguro ng gwapo na yung boss ang tumatawag dahil ka-affiliated nito. Saglit lang na nag-isip si Albert sa kasumagan. Okay, put her on. Sumimsi muna ng hot black coffee si Albert bago inangat ang telepono sa line to. Yes, formal na formal ang boses ng binata. Albert, si Bea ito. Maaari naman siguro tayong magtaguan ng first name. I got your number from Papa. Ang boses naman ni Bea ay friendly, malambing. What do you want, Bea? May pagkaroon na sagot na tanong ni Albert. An appointment. Ang sasabihin ko kasi sa'yo ay mahirap namang detail discuss sa telepono. Maaari bang magkita muna tayo sa libre mong oras? I hardly had a free time. Ang tinuturing kong libre ay pahinga ko. Pero sige, I can make it tomorrow at around 7 o'clock. Sa kamayan na lamang tayo sa EDSA para parehong malapit sa ating opisina. 7 ay naroon na ako. Okay, may type ng ngiti sa mga labi ni Albert habang inababa niya ang telepono. Para siyang nakakapunto sa isang mainitang laro, kaya nitong si Bea ang tila gustong manuyo ngayon sa kanya. Alam naman niya na kaya nakikipagkita sa kanya si Bea ay para makiusap. Akitin nito ang loob niya para siya pumayag sa kagustuhan nito. Nagsasayang siya ng oras. Hindi ako magpapauto sa isang babaeng childish, selfish, manidosa at spoiled, katulad ng babaeng umampun sa kanya. Tatawa-tawang bulong ni Albert sa sarili. Masisisi ba siya kung may bitter na siya kina Leona Asensio at Bea Asensio? Kaya naging masyadong limitado ang pagdalaw sa kanya noon ng daddy niya ay dahil sa takot kinito kina Leona at Bea. Maramot ang dalawang babae at siya ang biktima. Kulang na sa kanya ang minsan isang buwan lang ang makita niyang daddy niya. At nalaman nga niya na dahil sa takot sa galit ng mahal na asawa at ampon, kaya hindi man lang magawang 2 beses isang buwan ang bisita ng kanyang daddy sa kanya. Hindi siya nagdamdam sa ama. Mahal-mahal niya ito, kaya siguro inunawa na lamang niya ang kalagayan nito. Pero hindi niya maaaring unawain at patawarin ng kasangkiman na Leona at Bea. Ang dalawang ito ay talagang may atraso sa kanya. At dahil nga payapa naman si Leona Asensio, kay Bea Asensio na lamang niya ibubunto ng lahat ng kanyang galit. Pahihirapan niya ang sosyal na ampon. Bibiguin. Noon naman ay kabababa lang ni Bea ng telepono. Nag-iisa rin sa kanyang private office. Gigil na gigil siya sa traso sa kanya ni Albert sa phone. Samantalang siya ay friendly. Ito naman ay nagpakita ng kalamigan. Mistulang unreachable star. Tangis na iyon. Alam ni Bea. Pumayag nga si Albert na magkita sila. Pero parang napilitan lang. Para siyang sinampal. Alam ba ni Albert na ang binabaliwala niyang babae ay may 10 suitors more or less na may mga sinasabi sa buhay? Hindi siya sanay sa lalaking walang interes sa kanya o hantaran siyang kinakalaban. Ngunit kailangan pa rin niyang pairalin ng pasensya. Kailangan maisahan niya si Albert kapag nauto niya ito, makakabalik sa Denmark ang kanyang papa. Napakaganda na yung nagpaganda pa ng gusto si Bea at muli sa muling pagkikita nila ni Albert. Casual formal ang tailored executive suit ng tuos niya na pale pink ang kulay. Katerno ng kanyang damit, ang bag at sapatos niya.
Dahil siyempre niyang ma-impress ng gusto si Albert. Mangingimi siguro ng konti sa kanyang mayamang na lalaking ito kung ililito niya ng gusto ang hindi pangkaraniwan niyang ganda. Umiinit na ang ulo ni Bea. Ng 7:15 ay wala pa na silang nakita kahit anino ni Albert. Alas 7 ang usapan nila sa eleganteng restaurant na yun sa EDSA. Nagmumura na siya sa sarili ng 7:30 na hindi pa rin dumarating si Albert. Kinamit niya ang kanyang phone. Kinontak niya ang opisina ni Albert. Ring lang ng ring, walang sumasagot. Na ibig sabihin ay wala ng tao sa opisina to. Sa bahay ni Albert siya tumawag. Ang nakausap niya ay si Loleta Asensio. Dahil maamo ang boses nito, naging magalang naman si Bea sa pakikipag-isap. Narito po ako sa kamayan. May usapan kami ni Albert. Alas 7 ang binigay niyang oras. Hanggang ngayon ay wala pa rin ho siya. Baka kako umuwi na dyan. Nalimutan ang usapan namin o kaya ay wala nang balak na siputin ako dito. Nabahala naman si Lolita Asensio. Ito ang napahiya kay Bea. Ano ba namang bata yun? Kung may usapan, hindi siya dapat nagpahuli. Ikaw pa na babae naghihintay. Wala siya dito, iha. Hindi kaya nasiraan ang kotse at dadaan. Luma na ho ba ang kotse niya, Mrs.? Magalang pa rin niyang tanong. Hindi naman. Katunayan ay kakukuha lamang niya ng bago last month. Pakotse siya ng kumpanya nila, iha. May pagmamalaki sa pagsasalita ng ina. Kung ganun ho, there's a very small possibility na siya ay nasiraan ng sasakyan sa daan kaya hindi nakarating sa oras. Oo nga, hindi talaga tama ang ginawa ng anak kong yun. Pero sisiputin ka nun kasi sinabi niya eh. Iha, pakihintay-hintay mo na lang. Mag-i-stay pa ako ng 30 minutes dito. Baka nga dadating pa siya. Salamat na lang ho. Dumating naman si Albert, 7:45, at talagang nawala na ang lahat ng effort ni Bea na mag-pretend pa rin na hindi galit. Ang tunay na Bea, mataray ang lumabas. Dahil ba hindi negosyo ang pag-uusapan natin? Kaya sisiputin mo kung anong oras gusto mo. O sa lahat ng appointment mo, ay namumuti talaga ang mata ng mga kausap mo. Tuwid siyang tinitigan ng mga matang brown ng binata na may sarkastikong ngiti naman sa labi. I told myself, magpapalit ako. Tingnan ko lang kung hindi lalabas ang tulay na kulay na nagbabait-baitan na si Maurice Asensio. At napatunayan kung ang tama pala ako. You wished, hindi ako magagalit kung walang dahilan. Depensa niya sa sarili. Hindi ako nakikipag-usap sa taong nakamaskara, Bea. You hate me, don't you? Pati sa mother ko, galit ka. Bakit pa kailangan mong itago ang totoong feeling mo? Dahil natatakot ka na hindi mo makukuha ang gusto mo kung ipapakita mo ang tunay mong kulay. Relax na nakaupo si Albert sa harap ni Bea at cool na nanunumbat sa dalaga. Gusto nang manampal ni Bea, ngunit aywan kung bakit hindi niya magawang padapuin ng kamay sa gwapong mukha na may nakakalokong ngiti. Oo, aaminin kung kaya ko lang kayo tatanggapin ay parang muli kaming magkasama ni Papa. May mali ba doon? Si Papa ang nagpalaki sa akin and I still need him. May karapatan din ako sa taong nagpalaki sa akin. Galit na galit si Bea pero mahina ang boses para hindi sila maiskandalo sa restaurant na yun. Pinaalis mo na si Daddy sa buhay mo noon. Bakit hindi mo panindigan yun? Nagtampo lang ako noon kaya hindi ko siya pinigil. Kailangan muna niyang mawala sa kakunalaman na kailangan ko pa pala ang ama. May sarili na siyang pamilya. Administrador lang siya ng naiwang yaman at ari-arian ng mamalyona mo. He belongs to us, sa bahay namin. Kung pati kami ni Mami ay sasama kay Daddy, para ka nang may 3 sampid sa mansion mo sa Dasmariñas Village. Ayon sa will ng mama ko, habang hindi ko pa kayang pamalaan ang lahat ay ang papa muna ang hahawak ng responsibilidad. It's too early for me to live alone. I want my father back. Para kang nagbabawi ng peta. Minsan inayawan mo, ngayon ay gusto mo na naman. At pati kami ni Mami ko ay madadamay sa kapritsa mo. Pati kami ay maa-uproot sa aming tahan para ka lang magkaroon uli ng ama. Kahit naman hindi mo siya kasama sa bahay, ay pwede mo pa rin siyang ituring na ama. Iba yung sa amin talaga siya nakatiri. Yung lagi ko siyang nakikita. Hindi ako sanay na malayo kay Papa. Nagtatagi sa mga ngipin ni Bea nang sumagot. Tumalim ang titig ni Albert sa dalaga. Ngayon ay alam na kung paano mangulila sa ama. Saglit na hindi nakapiyok si Bea. Isinumbat sa kanya ni Albert ang pagdadamot nila noon sa papa niya, kay Albert. Ngayon ay pinamata sa kanya ni Albert na siya naman ang nasa dating kalagayan nito. Pero nakabawi siya. Muling tumapang. Look, gagawin ko ang lahat para muli kami magkasama ni Papa. I don't care kung sasama kayo ng mami mo sa kanya o hindi. Nahamon naman ang ayaw din magpadaig na si Albert. Do all you can. Tingnan natin kung sino ang magwawagi this time. Hindi na sila nag-order sa waiter. Napapakamot sa batok ang waiter nang sabay na galit na tumayo
sina Bea at Albert at nagkanya-kanyang labas sa pintuan ng malaking restaurant. Abay, lovers quarrel yata eh, sambit ng Batanggenyang waiter.